Makalasing ka pa naman talaga, hindi na ako puwedeng umatras, oo. O eto pinanloloko ng mga tarantado. O ngayon, ano daw doctorate na? Saan ka paano naging PhD 'to, paano naging doktor 'to, hindi ka nakapagtapos ng elementarya, hindi ka nakapagtapos ng high school, tapos PhD? 'Yan ang pinagyayabang niya? Diyos mio, ayoko na sanang bagbaga ito, eh. Kaya lang, kinakailangan ng panahon, marami na naman nalalason. Hoy, Ma'am Carcleia, porcelain 'yan, diamante, 'wag mong ginaganyan 'yan. Nilalait-lait mo 'yan, yung ngipin niyan diamante, dinurog na diamante, yun ang idinikit sa kanyang ngipin. Yan yung sabi. Oh, eh, sabi daw nakapag-PhD daw, eh, ano ba sinasabi natin? Ay, sa lahat ng mga nangulang hiya sa'kin. Sandali, talaga walang hiya ka talaga. Alay, paano ka naging nagba-Batangas, hindi ka naman taga Batangas, alay? Ano ba sinasabi mo? Doctorate, major in illiterate. Ay, magbago na kayo. Oh, sino nga ba nang walang hiya dito? Sino ba ang nagbunyag dito para makulong? Ayusin niyo buhay niyo, ha? Ay, pag hindi kayo nagbago. Oh. Ay, pag nakita ko kayo. Naman, banta-banta ka na naman. Di mo naman, baka na naman, kababanta mo, pumasok ka na naman sa kulungan. Tulad nung pagbabanta ka mo sa akin, napupunta ka ng June 19, 2020. Abay, nauna ka na kulong. Kaya magbabanta ka na naman. Ma'am Carmen Lee, shout out. Charlene Kim, hello, hello. Baka ikaw ang pumasok sa hoyo na naman, ha? Ay, pupunutin ko ang yung buhok sa ilong at kilikili. At ipangunguya ako sa inyo. Yabang. Mabuti na lang. Ang alay ko sa inyo ay ang aking. Oh, gago. Bakit mo kami aalayan? Tanga, kami pa ang magbabago. Ikaw itong nakulong. Anak ng tinapa, kami pa mag-a-adjust sa isang ex-convict. Pagtatapos ko po. Pagtatapos. Yan Sa sinabi niya, Cambridge. pagtatapos. Cambridge. Teka, Cambridge? Tangina, nakulong ka lang. Nagtapos ka na sa Cambridge. Kailan pa naging Cambridge ang Bilibi, ang BJFP? Di nga, kailan pa naging Cambridge ang Bilibid? Training College of London. Ah. Ako po ay nakakahiya naman po, ay Wala. doctorate lang naman po sa humanities. Okay. Doctor in Humanities. Okay, bigay natin. Philosophy. Bigay. Yan po ay, ako po ay nakakahiyang sabihin, ay ako po ang top notcher. Ang inang top notcher na, wala yung nag-top notcher pang gagaw. Hindi tapos ng elementarya, hindi tapos ng high school, wala yan, PhD ang kubal. Paano gabang nangyari yan? Ay panoorin yun lang ang aking graduation. Abay ka bobo. Kaya yung ayaw mabunutan ng buhok sa ilong at kilikili para maipanguya, ay magbait. Review ba, Barceval, shoutout? Bait na kayo at magbaitan na tayo. Tangin ako, tayo pa magpapakabait, siya nakulong. Ito'y panoorin ninyo. Ayan. Dr. Manolo Aiza. Putang inang niya, sabi niya Cambridge. Paano naging Cambridge to? Our next award I'd like to call is Dr. Francis Leo Antonio Paano naging Cambridge to? Marcos. Kinunan lang yata sa isang sa isang function hall eh. He has been awarded Most Inspiring Filipino Philanthropist, a pandemic hero during the pandemic. Ala, To receive maganda na pala ngayon, mamigay ka ng bigas, makulong ka, doktor, his PhD in Humanities major in PhD. Social Services and Community Development. Wow. Hindi mo na pala kailangan mag-aral ng elementarya. Hindi mo na pala kailangan mag-aral ng high school. Abay, gumamit ka lang ng apelyido Marcos, ay magkakaroon ka na ng PhD kahit nakulong ikaw. Ala. Ang inang niya. Kabobo. Brethren Evangelical School of Brethren Evangelist. Ito yung religion na to. Ouch.
Evangelical School of Theological. O tama, ito yung religion. Okay. Okay, tapos na yan. Yan yung pinagmamalaki niya, ha? Josephine Timbugan, shout out. Ito yung pinagmamalaki niya. Actually, meron pa dyan, kayabangan niya. Pero, ito yung kanyang award. Oh, sabi dito, in partnership, gago, hindi pala sa Cambridge, in partnership lang pala. Tingnan ninyo ha, pinanggago niya ha. Hindi siya graduate. Sabi dito, Brethren in Evangelical School of Theology International o VES International. Cambridge Training College, Britain, London, be it known. So wala pa walang asignatories from Brethren. From Cambridge, no? Dito sa baba. Titingnan niyo, wala ito. Walang asignatory ang Cambridge. So, more or less, peke ito. Pero paano nga ba makakuha, ano nga ba ang honoris causa? Yung binigay sa kanya, ang honoris causa ay sinabi niya na nag-aral siya, ha? Binanggit niya kanina, dinig na dinig nyo. Ang honoris causa po ay ina-award sa mga artist sa kanilang profession. Okay? Kung meron kang contribution sa profession na pagiging artist mo. Bakit? Kailan pa naging artist tong hayop na to? Con artist. Expert sa pagpapanggap. Baka doon ibinatay yung kanyang iginawad na PhD di umano. Ayan. O eto, honoris causa especially of a degree awarded without examination. Sinabi niya kanina na perfect. Actually, meron kumakalat na 150 by 150 ang kanyang score. Pero according sa honoris causa, ay hindi mo kailangan mag-exam. Basta ina-award lang to sa'yo. Honoris causa, same as PhD. What to call an honorary degree? Ito, honorary degrees are conferred honoris causa, a Latin term meaning for the sake of honor. So, honorary degrees are not PH. So, you cannot call yourself Mr. Norman Mangusin a PhD. Okay? Dahil hindi mo naman yan pinagpaguran. Hindi mo naman yan pinag-aralan. Okay? Nor do they entitle the recipient to the same professional privilege as individuals who have earned degrees. Okay? Sablay ka na naman dito. Sa mga nabobobo ni Mangusin, you are not entitled. Okay? To call yourself as PhD. Unang-una, peke yun. Yan, dapat, pag nagkaroon ka, dapat there is a significant contribution to your field. Anong field niya? Anong profession niya? Anong profession ni Mangusin? Wala. Pamimigay ng bigas? Abay, namimigay din ako ng bigas. Maraming nagbibigay ng bigas. Pero hindi ganito kalaglag. Hindi ganito kabobo. Parang si Nanay Lenlen Serviti, di ba, ang daming schools na nagbigay sa kanya ng mga honorary na degree. Tama. Pero hindi niya sinasabi na siya ay PhD or what. The most important factors in receiving an honorary doctorate is to have made significant contributions to your field. Ano yung field niya? Ano na pag-aralan niya? Hindi nga ito nakapagtapos ng elementary. Hindi wala ngang patunay na nag-high school 'to. Tapos PhD, sabi niya nag-aral siya. Ang pag-aaral ng PhD 4 na taon na. Nakulong siya ng 2.5. Halos araw-araw siya nagla-live ngayon. Paano siya nakapag-aral? Ano yan, ilang buwan pala? December siya lumaya, wala pang isang buwan, PhD na kaagad. Wow! Jocelyn Aoyama, shoutout. Yan. Ay, wala na. Hindi ko nalagay dito. Ay, sorry naman. Hindi ko nalagay dito.